Mga kabayan, good evening, good morning, good day, assalamualaikum. Greetings of goodwill sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan at kaalaman that I have gained over the years bilang isang OFW for the last 40 years. Sa ngayon po ay mainit at malawak ang diskusyon tungkol sa Senate hearing about Pastor Kibuloy. Yung gusto kong i-sharing dito ay yung palagay ko gusto kong imungkahi sa ating mga Pilipino, especially yung nasa Pilipinas sa ngayon. Ang mga senador at kongresista ay may immunity in the performance of their legislative duty. Pero kung dito sa ating karating bansa sa Southeast Asia, kung saan ako nagkaroon ng opportunity to work around Southeast Asia, ang immunity ay dapat may kaakibat na strict rules by the Ethics Tribunal. Sa Senado tinatawag nilang Ethics Committee. Doon na lang sa tawag na Ethics Committee, medyo mahina. Sa ibang bansa ginagamit yung term na Ethics Tribunal kasi dapat they will function as the tribunal among their members with respect to their ethics, with respect to their ethical performance, ethical activities, ethical behaviors. Yun po mga kababayan ang ibig sabihin ng Ethics Tribunal dito sa karating bansang Southeast Asia natin. Kung tingnan natin yung mga nangyari sa ating Senado, sa pananaw ko, may malaking imbalance between yung karapatan, yung rights, yung power ng Senate at saka Kongreso vis-a-vis the responsibility with respect to ethics, yung ethical behavior nila, ethical actions nila, ethical demeanor nila. Hindi siya balance yun. Because pag sinasabi mong dapat may kaakibat na strict balance doon sa ethics, yung power nila to contempt, yung immunity privilege nila, tapos may mga during the Senate hearing nakikita natin na nagmumura sila, inaakusahan nila yung resource person, tapos ina-accuse nila na medyo based on their opinion, hindi pa masyado solid yung ebidensya. So ganon yung mga nangyari. So mabigat yung sa kabilang side na power ng Senate at saka Kongreso vis-a-vis the responsibility to the ethics. Kaya mga kaibigan, mga kasama, mga Pilipino, mga kababayan, gusto kong imungkahi kasi ito nangyari na sa karating bansang Southeast Asia natin, particularly sa Indonesia. Kung ang mamamayan ay nakita nila na umaabuso yung legislative branch o yung mga members of the parliament, ang mamamayan ay nagpa-file ng complaint sa Ethics Tribunal ng parliament sa ginagawa ng isang mambabatas na sa palagay nila ay hindi na ethical yung ginagawa. Kasi hindi naman sila pwede mag-file ng kaso kasi yun nga, they are under the shield of so-called immunity. Kaya maraming nangyari dito sa karating bansa natin, yung mamamayan mismo ang pumupunta sa Ethics Tribunal na pa-file ng complaint. Tsaka anong common possible grounds? The ultimate is actually determination, the expulsion of that member of the parliament from the roster of the parliament. Kung sa atin, ibig sabihin yan, if there's an expulsion decision by the Ethics Tribunal, isang senador, isang kongresa o pwedeng ma-expel.
sa Senate, pwede ma-expel sa Congress. Pwede rin yung political party that they will be asked to replace the person being a member of the parliament. Ito particularly relevant ito sa mga party list. So, ibig sabihin, the party is urged or dapat magbigay ng parusa doon sa member nila to replace that particular kongresista na nilagay nila doon to represent the party list or to represent the party under the parliamentary rules or under the parliamentary system of government. Pwedeng tanggalin nila yung members of parliament galing sa party nila, tapos they will replace it with another person to replace yung pinalitan. So, the Ethics Tribunal has the power to expel, suspend, or whatever reasonable punishment to the particular senator or particular congressman. Tsaka yung party would also have the power to enforce disciplinary action to the particular member of the party na naging representative dun sa parliament. Yun po ang gusto kong ibahagi, mga kababayan. Sana kung anong nangyari dito sa ating karating bansa, kung paano sila dumudulog doon sa Ethics Tribunal. Kasi pag ginawa ito, there will be a test whether the Ethics Tribunal will remain weak or will be strengthened. Kasi nakikita ng mamamayan ang kakulangan ng Ethics Tribunal doon sa atin, sa sistema natin sa Pilipinas. Mga kabayan, maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.